mga ilog na dinadaluyan lamang ng tubig. At may mga ilog na dinadaluyan ng iba't ibang kwento ng mga tao. Dati, malinaw at sagana sa yamang tubig ang Tulyahan River. Dito hinuhuli ang tulya, isda at iba pang biyaya mula sa kalikasan. Sa kasaganahan nito, nagmula ang kakaiba nitong pangalan na Tulyahan River. Tulyahan. Ito isang paalala na likas na yaman ang minsan naging yaman ng komunidad. Ang Tulyahan River ay isa sa pinakamahalagang daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nagsisimula ito sa Lamesa Dam sa Quezon City. Dumadaloy papunta sa mga lungsod ng Valenzuela, Malabon, Navotas at Caloocan bago ito tuluyang umagos sa Manila Bay. Sa kahabaan ng Quezon City, ilang tulay ang itinayo upang pagdugtungin ang mga barangay at gawing mas mabilis ang daloy ng transportasyon. Kabilang dito ang tulay sa Santa Lucia at ang kilalang Tulyahan Bridge sa tapat ng Fairview Center Mall. Pero tulad ng agos ng tubig, nagbabago rin ang takbo ng buhay sa paligid nito. Sa ilalim ng tulay na itinayo para mag-ugnay ng mga pangpang, may ibang mundong nabuo. Dito, daan-daang pamilya ang natuto na mabuhay sa pagitan ng ingay ng lungsod at agos ng ilog. Sa ibabaw ng tulay, tuloy-tuloy ang agos ng buhay ng lungsod, mga sasakyang nagmamadali at mga taong patungo sa kani-kanilang destinasyon. Pero sa ilalim nito, may ibang kwento, isang mundong halos hindi napapansin. Dito sa ilalim ng Tulyahan Bridge, nakatira ang daang-daang pamilya. Siksikan ang mga bahay, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero at tarpaulin. Para sa kanila, ang tulay ay hindi lamang daanan. Ito rin ang kanilang bubong, proteksyon at sangga laban sa init at ulan. Ngunit, ano nga ba ang mukha ng pangarap kung araw-araw sa iyong pagising ay may laban para mabuhay? Marami kasi mga bata pa dyan, kaya pagka alam nilang may bagyo, nalikas sila sa barangay, doon sila nag-i-stay ng ilang araw. Pero nung time ng Undoy, para tong dagat noon, kasi 2009 yung Undoy na yun eh. Kaya nagsilikas din kami ng Undoy. Kasi ang taasan ng tubig hanggang sa may nitong bubong na to. Naanod yung bahay namin talaga dyan. Tapos yung time na yun, sakuna, sunog naman. Nakadalawang sakuna na kami, Undoy, sunog. Kaya parang pagdating ng gayan talagang may bagyo. Lagi kang kinakabahan na. Kahit signal number 1 pa lang time na yun. Paano nyo po nabalik yung mga bahay po and yung mga nakaano po rito, nakatayo na po na bahay? Paano nyo po nabalik yung pamumuhay nyo and bakit po dito pa rin po ninyo piniling tumira? Dito ka talaga kami, nagtayo pa rin ulit kami dyan ng bahay. Nung time na matapos yung Undoy, nagtayo ulit. Kambuti pumayag yung may-ari ng lote na tumira pa rin kami hanggang ngayon. Sikapan namin na magpatayo uli ng sariling bahay kahit paunti-unti. Kasi na ito yung hanap buhay namin eh.
Ngayon, nandito ako sa Tulyahan Bridge at kasama ko yung nanay ng president ng youth. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon din. Bilang po nanay ng president po ng youth, paano nyo po nakikita yung mga problema po ng mga tao na nakatira po sa ilalim ng tulay? Yung nakikita ko sa dito sa May Tulyahan River, syempre yung sa baha kasi malapit kami sa ilog. Yun yung pinangambahan namin, lalo na nung nakaraang bagyo ay nag-landslide yung sa kalahati ng tulyahan na riprap na hindi namin naasahan nung araw na yun. Yung sa sinabi nyo pong nagkaroon pa ng landslide, paano nyo po yun na-solusyonan po? Kaya ay nag-landslide siya kasi hindi na kinaya ng recrap kasi may galing siya dun sa dulo, tapos doon sa may school doon din nag-landslide, tapos pumasok yung tubig dito, hindi na nakaya na, hindi na nila alam kung saan lalabas yung tubig, kaya dito siya bumaha siya dito sa aming lugar, tapos bumigay yung creek dito sa harap namin, dito sa malapit sa amin. Yung nangyari po ba yun, naayos naman po ba siya? Nagkaroon kasi ng mga bara yung mga manhole, maraming basura, kaya nahirapan siyang lumabas agad yung tubig sa mga manhole. So, ilang araw po yung ganun po? Hindi naman inabot ng ilang araw. As in mga oras lang, mga 4 hours, ganyan. Paano po yung mga tao po naapektuhan po sila? Oo, naapektuhan sila dahil yung mga malapit sa creek na nakadikit sa riprap, yung bahay, bumigay yung riprap. Buti na lang, hindi sumama yung bahay nila dun sa riprap na bumagsak. Pero po may nasaktan po ba doon? Wala naman kasi nakaalis naman sila bago bumagsak yung riprap. Ito po yung kasalukuyang ginagawa sa paligid dito. Sa kabila ng masalimuot na pangyayari sa mga tao na nakatira sa ilalim ng tulay, pinili pa rin nilang tumira sa kanilang pinanggalingan. Nakakatanggap kaya sila ng diskriminasyon? Ano nga ba ang tingin ng mga tao sa mga nakatira sa ilalim ng tulay? Naawa ma. Yung sitwasyon kasi nila mahirap. Minsan nakakaawa rin kasi yung buhay nila umiikot lang. Yung karamihan nakatira dyan mga namamasura, nangangalakal. Minsan nakagawa rin sila ng masama. Pero hindi natin maiwasan sa kanila yung kasi yun nga talaga yung buhay nila dyan. Mahirap. Lang. Dito, pinuntahan namin ang isang residente sa ilalim ng Tulyahan Bridge sa Fairview Center Mall. Siya si Ate Michelle, 24 na taon nang naninirahan sa ilalim ng Tulyahan Bridge. Gaano na po kayo katagal naninirahan po dito sa tulay po sa Almost 24 years. Ano po yung pinagkaiba po nung Tulyahan Bridge po dati sa ngayon po? Noon, ngayon, mas ibang-iba kaysa noon. Kasi ang buhay namin noon, wala pang walang trabaho, walang Ngayon, kahit papano survive kami, nakaayos na pamumuhay namin kaysa noon. Paano po kayo nakaka-survive? I mean, yung trabaho nyo po? Ako, namamasukan ako bilang kasambahay. Tapos yung asawa ko, gumagawa ng mga TV, mga electric fan. Yun ang hanap buhay niya. Yung kita nyo po mag-asawa, sapat naman po ba yun sa inyo pang araw-araw? Sapat naman. Kahit papano, nakakaraos din naman sa pang-araw-araw namin. Yung may na-interview po kami na sinabi po nagka-landslide daw po dito nakaraang month. Okay. Naapektuhan po ba kayo?
Ay, hindi naman. Yung dyan lang sa tabi, yung kumbaga, yung bahay nila daganan ng pader. Pero sa awa ng Panginoon, wala namang nasaktan. Yung nakita nyo po, yung mga residente po, ano po yung mga ginagawa po nila? Ano, lumikas na sila. Kasi pag may mga ganyang sakuna, ano naman yung barangay, nag-aabiso naman agad na ganyan, lumikas na kayo kasi may ganito, ganyan. Okay naman, sumusunod naman kami sa mga sinasabi nila kasi para naman din sa amin sa kapakanan ng mga Yung pagtira nyo po dito sa ilalim po ng tulay, nakakaranas po ba kayo ng diskriminasyon po sa ibang tao? Marami. Hindi naman natin masabi yung yung mga tao dito Kasi hindi naman lahat ng sinasabi na tao na kung may problema, may tutulong sa'yo. Hindi lahat. Ano po yung nagiging reaksyon nyo po pag nakakatanggap po kayo ng gano'n? Okay lang sa amin. Hindi naman kami nasasaktan ang amin na wala kaming agrabyadong tao. Wala sa amin, di balik kaming wag lang kaming umano sa mga tao. Yung mga barangay po, yung programa ng mga gobyerno, paano po nakakatulong sa inyo or nakakatulong po ba? Kasi kahit paano yung government may binibigay naman mga benepisyo sa amin katulad ng mga relief goods, yung mga ayuda, ganun. Nakakatulong, malaking tulong sa amin. Thank you po. Iba't ibang kwento ang pinagdaanan ng bawat residente sa ilalim ng tulay. Bagaman mahirap, ay nakakaya nila dahil sila ay sama-sama. Ngunit kung sa ilalim lamang ng tulay ang kanlungan, handa ka bang manatili kahit may buhay na pumanaw? Ngayon po ay pinuntahan po namin sa Navaliches ang Tulyahan River kung saan naganap ang dalawang nalunod na bata noong April 24, 2025. Base po sa mga residente dito ay dito po sila mismong umakyat para kumuha ng mga mangga. Ayun lamang po. Magandang hapon. Ngayon po ay nahanap po namin ang mga sumagip sa batang namatay noong April 24, 2025. So, ano pong pangalan nila? Cyrus Bergado. Kami po yung mga tumulong para makuha yung bangkay ng dalawang nalunod sa Tulyahan River. Nag-umpisa po kami noon alas 7 po. Kami nag-umpisa naganap. Tapos natapos po kami bandang alas 10 na. Bali 3 hours po kami naghahanap sa tubig. Gabi na po yun? Magayakap po sila nung nakuha sila. Ako po si Mark Dennis Corre, 21 years old. And ako po yung panganay na kapatid ng nalunod po. Ano po yung pangalan po nung nalunod, yung kapatid niyo po? Mark Angel Corre. Ano po ba yung paalam nila bago po mangyari yung trahedya? Sa akin, wala naman siyang paalam. Pero ang huling pagkikita namin o pag-uusap namin is binigyan niya ako ng spaghetti nung mga bandang tanghali na tapos hindi ko na siya nakita nung mga oras na yun kasi natulog na ako. Ano po yung naging reaction niyo nung nalaman niyo po yung nangyari sa kapatid niyo po? Nung una, nung time na nalaman na namin na nawawala siya, hindi pa naman ako nagpanik kasi feeling ko nagbenta lang sila ng mangga kasi mangga talaga yung pakay nila dun sa ilog nung time na yon. So wala pang pumpasok sa isip ko na parang kinakabahan, ganon. Parang wala lang. Ano po yung naging aral o tanda po sa inyo nung nangyari yung trahedya? Siguro ang naging aral nito sa akin is lalo sa kanya na sumunod sa magulang, sa sinasabi ng magulang kasi lahat ng sinasabi ng magulang is para din naman sa atin. Yun lang po. Salamat po. Salamat. Sa likod ng kanilang mga ngiti, nakatago ang kwento ng tapang, pagtitiis at pagkakapit sa pag-asa. Binisita rin namin ang Tulyahan Bridge sa Santa Lucia na bumagsak dahil sa malakas na bagyo. Sobrang kapaki-pakinabang ito sa mga residente dahil ito ang nakakatulong sa kanila bilang pangunahing daan papunta sa kanilang mga paroroonan. Magandang gabi sa inyo. Ngayon po ay nasa Santa Lucia
Handa na tayo upang saksihan ang nag-collapse na bridge sa bahagi nito. Tara na po at ating tingnan. Sa bawat araw, dala ng mga residente ang bigat ng hirap at kakulangan. May mga araw na walang hanap buhay, walang sapat na pagkain, at walang kasiguruhan kung saan sila matutulog kapag may bagyo o pagbaha. Sa gitna ng ingay ng trapiko sa taas, naririnig din ang katahimikan ng pangungulila at ang hinaing na sana may mas ligtas at maayos na tirahan para sa kanilang mga anak. Sa ilalim ng Tulyahan Bridge, may mga kwento ng hirap, pagtitiis at pangarap. Maaring hindi sila ang nasa taas ng tulay, pero araw-araw sila ang totoong tumatawid mula sa pagsubok patungo sa pag-asa.